Marshall Pick, Kabanata 5777. Sinong nagsabing nabigo ako? Sa napakaraming taon, dahil hindi ipinasa ni Yang Kai ang pamamaraang ito at nilinang lamang ito ng mag-isa, nangangahulugan ito na hindi ito angkop para sa iba. Ang kanya ay may divine spirit body at mayroon din siyang soul worm ang lotus. Masasabing ang 3 parts normalizing art na ito ay pinasadya lamang para sa kanya at walang ibang makagaya rito. Sa buong paligid nila, ang mga Panginoon ng 8th grade na nakikinig sa pag-uusap na ito ay lahat ay may dismayadong ekspresyon. Ang 3 parts normalizing art ay isang mahusay na pamamaraan, ngunit hindi ito angkop para sa lahat at hindi may promote, kaya wala itong gaanong halaga. Tumahimik ang kapaligiran, at hindi alam ni Fang Tianxi kung paano sila aaliwin. Sa katunayan, may isa pang bagay na hindi niya binanggit, at iyon ang problema sa pamamaraang ito. Upang linangin ang pamamaraang ito, kailangan ng isa na linangin ang dalawang panggagaya, at ang dalawang panggagaya na ito ay iba sa mga ordinaryong panggagaya. Maging ito ay ang Divine Spirit Body o ang Monster Race Body, bagaman malapit silang nauugnay sa pangunahing katawan, maaari silang karaniwang ituring na mga independenteng individual na may kanilang sariling mga independenteng pag-iisip. Dahil din dito na pagkatapos magsanib ang tatlong katawan, hindi mabura ang mga independenteng pag-iisip ng dalawang clone, na naging dahilan upang magsama ang dalawang clone sa isa't isa. Sa panahon ng labanan, biglang tumahimik ang kamalayan ni Yang Kai, at nagiba-iba ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao. Ang dahilan kung bakit ang kanyang mga pinsala ay napakalubha ay talagang nauugnay sa Monster Race Body at Human Race Body. Bagamat si Yang Kai ay isa na ngayong 9th grade, ang katawan na ito ay naglalaman ng tatlong magkakaibang pag-iisip, kaya ito ay isang nakatagong panganib pa rin. Marahil isang araw, sa panahon ng mahusay na labanan, ang kamalayan ng kanyang tunay na sarili ay muling mahimbing. Maaaring sakupin ni Thunder Shadow at Fang Tianxi ang kanyang katawan, ngunit kahit na hindi nila lubos na maipakita ang lakas ni Yang Kai. Ito ay isang malaking nakatagong panganib. Ngayong si Yang Kai ay isang 9th grade, ang kanyang mga kalaban sa hinaharap ay tiyak na magiging mga master tulad ng Royal Lord o ang Black Ink Giant Spirit God. Sa pakikipaglaban sa gayong makapangyarihang master, ang kaunting pagkakamali ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan. Hindi mapigilan ni Fang Tianxi na medyo mag-alala, ngunit hindi niya alam kung paano lutisin ang isyong ito. Sa orihinal na plano niya at ni Thunder Shadow, kapag pinagsama silang tatlo, ang kamalayan niya at Thunder Shadow ay magsasama rin pabalik sa pangunahing katawan. Sa oras na iyon, si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay wala na sa mundong ito. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Dati, ang kamalayan ng pangunahing katawan ay biglang lumubog at ang Thunder Shadow ay nagising. Matapos mamadaling tanggapin ang pisikal na katawan, ito ay naging magulo sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, iniba ni Fang Tianxi ang usapan. Kumusta ang mga nasawi? Napabuntong hininga si Uyang Lai. Lahat ay nasugatan at kailangang magpahinga. Mayroong higit sa 100 ang nahulog. Ang mga nahulog ay hindi 6th grade o 7th grade, ngunit higit sa 100 8th grade. Noong nakaraan, ang bilang ng 8th grade na natipon dito ay ilang daan lamang, ngunit pagkatapos ng labanang ito, ang bilang ng 8th grade ay umabot na sa halos 30% natitira. Ang ganitong mga pagkalugi ay hindi maliit. Ang pagbagsak ng 8th grade ay higit sa lahat dahil ang human race ay nawalan ng proteksyon ng kanilang battleship, kaya inutusan ni Mona Ye ang Black Ink Clan na patayin ang mga human race master sa lahat ng paraan. Sa mga unang yugto ng labanan, ang human race ay hindi nagdusa ng maraming casualty. Sa oras na iyon, pinipino ni Xiang Shan ang mga epektong panggamot ng Heaven Opening Pill at sinusubukang makapasok sa 9th grade. Itinago ni Mona Ye ang kanyang trump card at naghihintay na lumitaw si Yang Kai, kaya natural na hindi niya masyadong pipilitin ang human race. Sa oras na iyon, ipinapakita pa rin ng mga battleship ng human race ang kanilang buong kapangyarihan. Matapos sumulong si Yang Kai sa 9th grade, ang mga amo ng dalawang karera ay nagsimulang magdusa ng napakalaking casualty. Bagamat ang human race ay narito si Yang Zhu upang tulungan sila, siya ay isang solong tao lamang, kaya't maaari lamang niyang ipagtanggol ang isang linya ng pagtatanggol, hindi kayang harapin ang pinagsamang pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan. Mula noong labanan sa Spatial Territory, hindi kailanman nagkaroon ng labanan na naging sanhi ng pagkatalo ng human race ng napakaraming master. Hindi maliit ang pagkalugi, at maganda rin ang resulta. Mas maraming tao mula sa Black Ink Clan ang namatay. Nakita ni Uyang Lai na ang mood ng lahat ay bumagsak at nabuhayan ng loob. Mahigit sa 100 8th grade masters mula sa panig ng human race ang namatay,
hindi bababa sa 500 sa territory lords ang napatay, at mayroon pang ang ilang pseudo-royal lords. Ito ay totoo lalo na sa yugto ng pagtugis, kung saan ang mga territory lords ay tumakas tulad ng mga ligaw na aso. Hanggat nahuli sila, walang paraan upang mabuhay sila. Ito ay isang mahusay na tagumpay. Hindi pa banggitin, ang human race ay mayroon na ngayong 3 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Kasama sina Xiao Xiao, Wu Qing, Luo Tinghe, at Wei Junyang, ang human race ay mayroon ng 7 9th grade master. Ito ay talagang isang kagilahilalas na puwersa. Kahit na si Mona Ye ay naging royal lord at nakatakas, isa lang siya. Ang human race ay gumawa din ng maraming bagong sulong na 8th grade at nakakuha ng maraming mababang kalidad na heaven opening pills. Kung ilalabas ang mga ordinaryong heaven opening pills na ito, magkakaroon pa ng mas bagong sulong na 8th grade. Masasabing ang paglitaw ng Universe Furnace sa pagkakataong ito ay nagbigay sa human race ng malaking ani. Sa kasamaang palad, kami ay masyadong pabaya, na naging dahilan upang mabaigo ang tagumpay ni Big Head Siang. Sinulyapan ni Uyang Lay si Siang Shan at Antong hininga. Kung nakabantay siya at nahuli agad ang nakatagong Black Ink Disciple, malamang na isa na si Siang Shan sa 9th grade sa ngayon, ngunit sa ganoong klase ng labanan, sinong mag-aakalang magkakaroon ng 8th grade Black Ink Disciple? Nang lumaban ang 3 8th grade Black Ink Disciples sa 2 larangan ng digmaan, hindi lamang sila nabigo sa tagumpay ni Siang Shan, nalagpasan din nila ang 8 Directions Array ni Yang Kai at nasugatan siya ng husto. Natigilan ang lahat. Sa sandaling iyon, sila ay tunay na nawalan ng pag-asa, ngunit sa kabutihang palad, nagawa nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Walang dapat ipagsisisihan. Kalmado ang ekspresyon ni Siang Shan. Sa sitwasyong iyon, isang magandang bagay ang hindi napagtatanto ang pagkakaroon ng Black Ink Disciple. Kung nahuli natin si Black Ink Disciple ng mas maaga, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Bago lumitaw si Yang Kai, ang panig ng Black Ink Clan ay talagang nagkaroon ng napakalaking bentahe, ngunit si Mona Ye ay nagtatago ng kanyang lakas at hindi na ipakita ang kanyang tunay na lakas, sa halip ay nakipag-away sa 6 Directions Array ni Yang Xiao. Mula sa lakas na ipinakita niya sa kalaunan, ganap niyang kaya niyang talunin ang 6 Directions Array ni Yang Xiao habang nagbabayad ng isang tiyak na presyo, ngunit hindi niya ginawa, dahil naghihintay siya. Kung talagang guluhin nila ang mga plano ni Mona Ye, pipilitin lang nila siyang kumilos ng maaga. Sa oras na iyon, hindi pa dumarating si Yang Zhou, at sa panig ng human race, tanging si Uyang Lay lang ang 9th grade. Sa pamumuno ni Xiao Yu sa Territory Lords, sino ang makakalaban kay Mona Ye? Ang pagsira sa kaayusan ni Mona Ye ay mapipilitan lamang siyang pumatay, na hindi magandang ideya. Nang marinig ang mga salita ni Siang Shan, nag-alinlangan sandali si Uyang Lay bago sinabing, "Tama ka, ito ang kasabihan ng ang tao ay nagmumungkahi ngunit ang langit ang nagtatalaga." Ang taong ito na si Mona Ye ay naisip na kontrolado niya ang lahat, ngunit sa sandaling si Yang Zhou ay sumugod, ang plano ni Mona Ye ay nabigo. Ang hitsura ng Chaos Spirit King ay katumbas ng Black Ink Clan na kumukuha ng isang katulong mula sa manipis na hangin. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang human race ay nasa napakahirap na sitwasyon. Hindi pa banggitin. Biglang ngumiti si Siang Shan. Sino ang nagsabing nabigo ako sa aking tagumpay? Natigilan ang lahat, at hindi napigilan ni Uyang Lay na palakihin si Siang Shan ng ilang beses, patuloy siyang sinusuri ng kanyang divine sense habang nagtataka siyang nagtanong. Wala ka sa 9th grade. Tiyak na si Siang Shan ay isa pa ring 8th grade Heaven Opening Realm Master at hindi pa nakakalusot. Bukod dito, ang eksenang hindi siya makalusot ay nasaksihan ng lahat. Sa oras na iyon, nang umatake ang 2 Black Ink Disciples, walang choice si Siang Shan kundi pigilan ang kanyang pagsulong. Sa kritikal na sandali na iyon, ang hindi pagdurusa ng anumang backlash ay sapat na, kaya paano siya posibleng makalusot? Pagkatapos ng insidenteng iyon, nadama ng lahat na ang landas ni Siang Shan upang maabot ang 9th grade ay mapuputol, at sa buhay na ito, maaabot lamang niya ang tuktok ng 8th grade. Hindi ko sinabi na ako ay isang 9th grade. Sumulyap si Siang Shan sa kanya. Isang maalalahang tingin ang lumitaw sa mukha ni Yang Zhou. Ang sitwasyon ni Senior Brother Siang ay iba sa isang ordinaryong 8th grade. Kung ganoon, ang ibig sabihin ba niyan ay kapakipakinabang sa iyo ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill? Bahagyang tumanggaw si Siang Shan. 70% ng aking miniature universe barrier ay nawasak, ngunit may natitira pa. Sa palagay ko ay makakalusot ako gamit ang sarili kong lakas. Sa orihinal, siya ay isang cultivator na kwalipikadong maabot ang 9th grade, ngunit dahil sa mahirap na labanan sa Black Ink Battlefield,
ang kanyang miniature universe ay nasira ng Black Ink strength at walang pagpipilian kundi ang humiwalay sa malaking bahagi ng kanyang teritoryo upang protektahan kanyang sarili, dahilan upang bumaba ang kanyang grado. Nang maglaon, bagamat ginamit niya ang Profound Female Spirit Fruit upang ayusin ang katawan ng miniature universe at nagawang ibalik ang kanyang bumagsak na grado, tila dahil sa karanasang iyon, ang hadlang ng miniature universe ay naging mas makapal kaysa sa isang ordinaryong 8th grade. Sa gayong mga kalagayan, imposibleng makalusot siya gamit ang sarili niyang lakas. Sa huling 1000 taon ng liblib na paglilinang, sina Luo Tinghe at Wei Junyang ay nakalusot sa ika-9 na utos, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad. Napakatibay ng hadlang na kahit na ang pagiging epektibong panggamot ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi ito matinag hanggat hindi niya napino ang isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Pinahintulutan siya ni Mona Ye na pinuhin ang mga spirit pills hanggang sa huling sandali bago inutusan ang Black Ink Disciples na maglunsad ng sneak attack. Inakala niya na magagawa niyang ganap na sirain ang landas ng paglilinang ni Xiang Shan, ngunit dahil dito ay nagawa niyang mabuhay. Sa kasalukuyan, sa kanyang miniature universe, ang barrier ay hindi na kasing solid ng dati at mas manipis pa kaysa sa isang average na peak na 8th grade. Hindi man lang siya mapipigil ng naturang barrier. Bagamat hindi pa niya ito sinubukan, tiwala si Xiang Shan. Si Xiang Shan ay maaaring makalusot sa 9th grade. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig nila ito. Kabilang sa bilyon-bilyong human race, si Yang Kai ay isang signboard, at gayon din si Xiang Shan. Ngayong nakapasok na si Yang Kai sa 9th grade, nagkaroon ng ilang problema sa kanyang 9th grade cultivation. Kung makakalusot din si Xiang Shan sa 9th grade, ito ay lubos na magpapalakas sa moral ng mga sundalo ng human race. Bagamat palaging minamaliit ni Ouyang Lai si Big Head Xiang, sa sandaling ito, siya ay tunay na masaya at tumawa ng buong puso. Kaya sinasabi mo na ang mga epekto ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi nasayang. Walang kabuluhan din ang plano ni Mona Ye. Dati, para maakit ang Chaos Spirit King palayo, naglabas si Yang Kai ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, na sapat na para masaktan ang puso ng isang tao. Ito ay isang pagkakataon upang ipanganak ang isang 9th grade. Kung ang panig ni Xiang Shan ay hindi makalusot, ito ay katumbas ng pagkawala ng isa pang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Sa pagkakataong ito, ang human race ay nakakuha lamang ng kabuuang 4 na spirit pills, kaya hindi katanggap-tanggap ang pagkawala ng kalahati ng mga ito ng sunod-sunod. Ngunit ngayon, tila ang tanging nawala sa kanya ay ang natalo ni Yang Kai, ang pinadalisay ni Xiang Shan ay gumaganap pa rin ng papel nito. Tuwang-tuwa ang lahat. Walang oras para mawala, mabilis na makapasok sa 9th grade. Udyok ni Ouyang Lai. Tumanggaw si Xiang Shan. Iyon ang iniisip ko. Martial Pick, Kabanata 5778. Komunidad ng tatlong kaluluwa. Si Xiang Shan ay may kakayahang makalusot, kaya hindi nagtagal bago niya naabot ang 9th grade. Sa panig ng human race, karamihan sa kanila ay nagpapagaling. Sa nakaraang labanan, lahat ay nasugatan, ngunit ang tindi ng kanilang mga pinsala ay iba. Tumingin si Ouyang Lai kay Fang Tianxi na pumalit sa katawan ni Yang Kai at sinabi, "Dapat mo ring gamutin ang iyong mga sugat, kami ni Junior Sister Zhou ang magiging tagapagtanggol." Siya ay nasugatan din, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi malubha. Para kay Yang Zhou, siya ay ganap na hindi nasaktan, kaya lang naubos niya ang maraming enerhiya sa nakaraang labanan, kaya kailangan lang niyang bumawi ng kaunti. Sa kasalukuyan, marami sa mga master ng human race ang nagpapagaling, at sa dalawang master ng 9th grade na personal na nag-aalaga sa kanila, dapat walang problema. Tumanggaw si Fang Tianxi. Mabuti. Talagang kailangan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat, at medyo malubha ang mga sugat sa kanyang katawan. Bagamat si Yang Kai ay naging isang banal na dragon at may namumukod tanging kakayahan sa pagpapagaling, ang kanyang kamalayan ay nasa mahimbing na pagtulog, kaya't si Fang Tianxi ay kailangang humanap ng paraan upang gisingin ang kamalayan ng kanyang pangunahing katawan. Kaagad na nakahanap ng isang liblib na lugar, umupo siya ng naka-cross-leg at nagpasok ng isang dakot ng mga table tas sa kanyang bibig. Biglang tumahimik ang larangan ng digmaan na matagal ng maingay. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang namatay o tumakas, na nag-iiwan ng mga bakas ng isang mahusay na labanan sa kawalan. Ang mga bangkay ng mga namatay na masters ng human race ay nakolekta, ngunit karamihan sa kanila ay namatay na walang buo na bangkay. Ang bilang at kalidad ng mga master na lumahok sa mahusay na labanan na ito ay parehong napakataas, at ito ay lubhang trahedya. Ilang beses nag-evolve ang Great Daw? Biglang tanong ni Ouyang Lai. Nang salakayin ni Yang Kai at muntik nang patayin si Mona Ye,
ang Great Daw ng Universe Furnace World ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ngunit sa oras na iyon, ang labanan ay medyo matindi at walang sinuman ang nagbigay pansin dito. Ito na ang ika-8 beses. Naglagay si Yang Zhu ng ilang gamot sa pagpapagaling sa kanyang bibig at sumagot. Dahan-daang tumanggaw si Yang Lai. Magsasara na ang Universe Furnace. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Blood Crow, matapos ang lugar na ito ay sumailalim sa siyam na pagbabagong Great Daw, ang mundo sa loob ng Furnace World ay magsasara at lahat ay itutulak palabas. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay kapareho ng lugar kung saan siya pumasok. Sa madaling salita, kapag ang mga master ng Human Race at Black Ink Clan ay pumasok sa Universe Furnace, lilito sila sa parehong lugar. Napakahalaga ng impormasyong ito at maaaring gamitin ng Human Race. Kung magiging maayos ang lahat, ang Black Ink Clan ay magdurusa ng malaking pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay walang kaalaman sa bagay na ito. Ngayon, maaaring alam nila na ang Black Ink Disciple ay hindi maaaring magtago ng anumang mga lihim, ngunit ano? Noong panahong iyon, ang paglitaw ng Universe Furnace ay naging sanhi ng isang malaking digmaan na sumiklab sa Great Territory Battlefield. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang pinilit na dumaan sa defensive line ng Human Race at pumasok sa mundo sa loob ng Furnace World sa pamamagitan ng projection space. Noong panahong iyon, gusto lang nilang sirain ang maswerteng pagkakataon ng Human Race, ngunit sinong mag-aakala na kapag nagsara ang Universe Furnace, lahat ay babalik sa kanilang orihinal na lokasyon. Sa sandaling ito, ang mga lokasyon kung saan lumitaw ang projection ng Universe Furnace ay dapat na mahigpit na binabantayan ng hukbo ng Human Race, naghihintay na lumitaw ang mga master ng Black Ink Clan at sirain sila. Siyempre, sa mga lugar tulad ng Spatial Territory at Black Ink Battlefield, ang Human Race ay walang paraan ng pakikialam. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryong kontrolado ng Black Ink Clan. Mula sa dalawang lokasyong ito, makakabalik ng ligtas ang Black Ink Clan, ngunit magiging mahirap na bumalik sa ibang mga lokasyon. Nakikinita na ang araw na nagsara ang Universe Furnace na ito ay ang araw na pinatay ng Human Race ang lahat ng master ng Black Ink Clan. Tiyak na magkakaroon ng isa pang maluwalhating tagumpay. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang gumaling. Sa katawan ni Yang Kai, inilubog ni Fang Tianxi ang kanyang kamalayan at sinubukang gisingin ang kamalayan ng pangunahing katawan gamit ang Thunder Shadow. Akala niya ay mahirap, ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos ng maikling pagtatangka, madyay gising ang kamalayan ni Yang Kai. Boss, sa wakas gising ka na. Ang gulat na boses ni Thunder Shadow ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na matigilan saglit, sa pag-aakalang may nakikita siya, ngunit nang mapagtanto niyang may mali sa kanyang katawan, sa wakas ay nag-react siya. Sa loob ng kanyang katawan, lumitaw ang kamalayan ni Fang Tianxi at Thunder Shadow. Ano ang nangyayari? Para kay Yang Kai, ang kanyang mga iniisip ay nakatuon pa rin sa sandaling nasugatan niya si Mona Ye at naghahanda na siyang habulin, kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Patay na ba si Mona Ye? Tanong ni Yang Kai. Tumakas siya. Sagot ni Fang Tianxi. Sa oras na iyon, ang iyong kamalayan ay biglang nakatulog, at ang kamalayan ni Third Brother ay nagising ng isang hakbang sa unahan ko at kinuha ang iyong katawan. Hindi niya naiintindihan ang Space Principle, kaya nahirapan siyang habulin si Mona Ye. Medyo malungkot na sinabi ni Thunder Shadow. Wala akong magagawa tungkol dito. Matapos tumahimik ang kamalayan ni Boss, bigla akong nagising. Hinabol ko din siya pero sobrang bilis niya kaya kasalanan ni Second Brother lahat. Kung mas maaga siyang nagising kaysa sa akin, baka namatay na si Mona Ye. Bihasa rin si Fang Tianxi sa Space Principle, at kahit na ang kanyang mga natamo ay hindi kasing lalim ng kay Yang Kai, kung siya ang papalit sa katawan na ito sa oras na iyon, hindi sana makakatakas si Mona Ye. Kaya lang sa oras na iyon, unang nagising si Thunder Shadow, at sa oras na nawala si Mona Ye, nagising na ang kamalayan ni Fang Tianxi. Sa oras na iyon, walang kabuluhan kung sakupin niya ang kanyang katawan. Sa pakikinig sa kanilang mga paliwanag, halos naunawaan ni Yang Kai ang nangyari. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, sinabi pa rin niya. Tulad ng inaasahan, ang isang salot ay mabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Sinong mag-aakala na sa ganoong kritikal na sandali ay biglang magulo ang kanyang kamalayan? Tulad ng kung paano nauwi sa wala ang lahat ng mga pagkana ni Mona Ye, hindi inaasahan ni Mona Ye na ang kanyang pagkana ay magdudulot ng napakaraming pagbabago. Kung ganoon, paano naman tayong tatlo? Ano na ang sitwasyon ngayon? Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo. Noong una, naisip niya na pagkatapos pagsamahin ang tatlong katawan, lahat ng kanyang mga clone ay magiging isa sa kanya, ngunit pagkagising,
natuklasan niya na ang kanyang katawan ay mayroon na ngayong dalawang isip. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang nangyari kay Muslim World Great Emperor noong mga nakaraang taon. Sa panahon ng labanan sa Star Fragment Sea, ang Muslim World Great Emperor ay binalak laban ni Wukong at muntik ng maposes. Bagamat hindi nagtagumpay si Wukong, nagawa pa rin niyang makipag-ugnay sa katawan ng Muslim World Great Emperor. Ang resulta ay ang dalawang Great Emperor na ito ay namuhay ng magkasama sa loob ng maraming taon, nag-away ng hayagan at palihim. Ginamit din ni Wukong ang katawan ng Muslim World Great Emperor para magawa ang maraming magagandang bagay. Sa huli, pagkatapos patayin ang Great Demon God na si Mo Sheng sa Star Boundary, umalis si Wukong at kinuha ang katawan ni Mo Sheng. Sa anumang kaso, dalawa lang ang kaluluwa ni Duan Hongchen at Wukong, ngunit ngayon ay mayroon na siyang tatlong kaluluwa. Ang tanging bagay na mas mabuti kaysa sa sitwasyon ni Duan Hongchen ay ang pag-iisip ng dalawang clone na ito ay hindi sasalungat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang clone na ito ay nagmula sa pangunahing katawan at nagbahagi ng parehong mga mithiin bilang pangunahing katawan. Ngunit sa huli, ito ay hindi isang magandang bagay. Kung magpapatuloy ito, maaaring may problema talaga. Ang kasalukuyang sitwasyon ay marahil ay isang nakatagong panganib na dala ng Three Parts Normalizing Art. Bagamat nagmula kami ni Third Brother sa iyo, independent pa rin kaming mga individual. Marahil dahil masyado tayong independyente, hindi kumpleto ang pagsasama-sama ng tatlong katawan. Paliwanag ni Fang Tianxi. Ang strength, source, at ang kanyang sariling kapalaran ay lahat ay pinagsama sa kanyang pangunahing katawan, ngunit ang kanilang mga iniisip ay nanatili. Ito ang ugat ng kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai. Bahagyang tumango si Yang Kai, iniisip na ito ang dapat na dahilan, at hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Si Wukong, ang bastos na ito, talagang sinasaktan niya siya. Sa oras na iyon, kung hindi niya nilinang ang Three Parts Normalizing Art, ginamit sana niya ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para makapasok sa 9th grade, at hindi mangyayari ang awkward na sitwasyong ito. Ngunit sa oras na iyon, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi ilalagay ni Yang Kai ang kanyang pag-asa sa Ethereal Universe Furnace. Kung gusto niyang makapasok sa 9th grade, makakahanap lang siya ng ibang paraan palabas. Ang Three Parts Normalizing Art ni Wukong ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa totoo lang, hindi dapat mahirap palitan ito. Biglang sabi ni Fang Tianxi. Medyo kumpleto ang iniisip namin ni Third Brother. Hanggat pinutol mo ang isang bahagi ng aming mga kaluluwa, ako at si Third Brother ay makakahanap ng angkop na pisikal na katawan. Mas mabuti kung ito ay isang bagong silang na bata. Katumbas ito ng muling paglilinang sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi pagsamahin ang tatlong katawan. Ginawa na ito ni Yang Kai noon, kaya hindi na siya nahirapang gawin itong muli. Maaaring ginamit ni Wukong ang pamamaraang ito para ihiwalay ang kanyang sarili kay Duan Hongchen noon, ngunit hindi niya ito gustong gawin, higit sa lahat dahil pagkatapos ng paghihiwalay, tiyak na magkakaroon ng panahon ng kahinaan kung saan natatakot siyang bigla siyang papatayin ni Duan Hongchen, kaya't siya'y nakasama niya sa loob ng maraming taon. Tumango si Yang Kai. Hindi na kailangang madaliin ang bagay na ito. Pag-uusapan natin ito pagkatapos nating harapin ang Black Ink Tribulation. Hindi pa banggitin na pagkatapos na putulin ang kanyang kaluluwa, tiyak na manghihina siya sa loob ng maraming taon. Ngayong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Black Ink Clan at Human Race at naabot na niya ang 9th grade, paano niya hahayaan ang kanyang sarili na maging mahina? Bukod dito, hindi niya alam kung ang kanyang kamalayan ay biglang matutulog sa hinaharap. Kung ito ay lilito muli, ang pagkakaroon ng dalawang clone upang sakupin ang kanyang katawan ay isang paraan. Hindi alintana kung ang dalawang clone na ito ay maaaring magpakita ng kanilang buong lakas, hindi sila magiging ganap na walang magawa laban sa isang malakas na kaaway. Kahit ano paman, hindi naman ako nagmamadali. Boss, gawin mo kung ano ang nakikita mong angkop. Walang pakialam na sabi ni Thunder Shadow. Sa pinakakaunti, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpatay sa kanyang mga kaaway. Anong nangyayari dyan? Muling tumangala si Yang Kai. Tila may pumasok sa kabilang side, naglalabas ng mabangis na aura at pamilyar na aura. Si Xiang Shan talaga. Hindi ba nabigo si Xiang Shan na makalusot? Bakit siya sumisigaw ulit? Hindi maintindihan ni Yang Kai. Sa isip niya, inulit ni Fang Tianxi ang sinabi ni Xiang Shan noon at biglang naintindihan ni Yang Kai. Sa madaling salita, hindi nasayang ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ni Xiang Shan. Siya ay nagambala sa kritikal na sandali ng kanyang pambihirang tagumpay. Sa oras na iyon, ang kanyang miniature universe barrier ay halos ganap na natunaw, at kahit na siya ay nagambala,
siya ay magkakaroon pa rin ng pundasyon upang masira. Ito ay talagang isang magandang bagay. Sa ganitong paraan, makakagawa ang human race ng 4 na bagong 9th grade master, na naaayon sa kanyang mga unang inaasahan. Sa pagkakataong ito, ang Universe Furnace ay nagsilang ng kabuuang 9 na pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Si Yang Zhou ay nakakuha ng 1, si Xiang Shan ay nakakuha ng 1, at si Yang Kai ay nakakuha ng 2. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil mayroon siyang Sun and Moon marks, kung hindi, imposibleng mahanap ang kinaroroonan ng 2 tabletang ito ng napakadali. Sa kanyang 2 Pildores, ang isa sa kanila ay nagsilang ng 9th grade na Uyang Lai habang ang isa naman ay inilayo ang Chaos Spirit King. Sa panig ng Black Ink Clan, nakuha ni Mona Ye ang 1 habang si Xiao Yu ay nakakuha ng 1 pa. Sa madaling salita, ang kinaroroonan ng iba pang 3 pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel ay hindi alam. Kung hindi kikilos ang Human Race at Black Ink Clan, malaki ang posibilidad na mahulog sila sa kamay ng Chaos Spirit Race. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Spirit Race ay isang katutubong lahi sa Universe Furnace World at may napakalaking bilang ng mga ito, na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Martial Pick, Kabanata 5799. Pagpaplano. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang 2 clone, tila napansin ni Uyang Lai at Yang Zhou na may mali at mabilis na sumugod. Nang makalapit siya, nakasimangot si Uyang Lai habang nakatingin kay Yang Kai, nagtataka kung anong uri ng Divine Soul ang pumalit sa katawan ni Yang Kai. Pansamantalang tumawag si Yang Zhou. Big Brother. Bahagyang tumango si Yang Kai. Magandang trabaho. Namula agad ang mga mata ni Yang Zhou. Big Brother, sa wakas gising ka na. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Uyang Lai. Mabuti gising ka na. Kahit na sinabi ni Fang Tianxi na walang mali kay Yang Kai, nag-aalala pa rin ito. Matapos makumpirma na nagising na si Yang Kai, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Tumakas ang Mona Ye na iyon. Sabi ni Uyang Lai. Sinabi ni Yang Kai. Alam ko na ito, ngunit may pagkakataon pa. Ilang beses na nag-evolve ang Great Dao. Sa katunayan, palagi niyang kinakalkula kung ilang beses mag-evolve ang Great Dao, ngunit dahil minsan na siyang pumasok sa Endless River at naunawaan ang mga misteryo ng Myriad Great Dao, hindi niya napagtanto ang ebolusyon ng Great Dao noong panahong iyon. Oras, kaya hindi niya alam kung ilang beses nag-evolve ang Great Dao sa Universe Furnace na ito. Sinabi ni Uyang Lai. 8. Tumango si Yang Kai at sinabing. May oras pa. Kapag nagsara ang Universe Furnace, dapat na makaalis kami ni Mona Ye sa lugar na ito sa parehong lokasyon. Sa kanyang mga kasalukuyang pinsala, tiyak na mababawasan ng husto ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, mapapatay ko siya. Siya at si Mona Ye ay pumasok sa Universe Furnace mula sa iisang lugar, kaya kung lalabas sila, tiyak na lilito silang magkasama. Sa oras na iyon, si Mona Ye, na lubhang nasugatan, ay makapaghihintay lamang ng walang magawa para sa kanyang kamatayan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Uyang Lai nang sabihin niya. Ang taong ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Kung hindi siya mamamatay, siya ay magiging isang nakatagong panganib. Sa pagkakataong ito, sa napakaraming master mula sa Black Ink Clan na nakikipaglaban, halos nahulog sila sa bitag ni Mona Ye. Sa pag-iisip ngayon, nakaramdam pa rin ng takot si Uyang Lai. Kung hindi pa sumugod si Yang Zhou para suportahan siya, napinsala ng husto si Xiao Yu at pinaghihigpitan ng Chaos Spirit King, kung hindi pa bumagsak si Yang Kai, mahirap sabihin kung ilan sa Human Race 8th grade master makakaligtas. Kahit na ang 9th grade na tulad niya ay hindi makakatakas sa kalamidad na ito. Noong nakaraan, nagpadala rin si Yang Kai ng mensahe sa Head Office Division upang bigyan ng babala ang puwersa ng Human Race na mag-ingat kay Mona Ye, ngunit ang lakas ni Mona Ye ay hindi masyadong malakas, sa karamihan ay isang pseudo-royal lord. Sa pamumuno ni Mi Jinglan, hindi niya maipapakita ang buong lakas niya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nasaksihan ng lahat ng naruroon kung gaano siya kitikot. Ang lakas ni Mona Ye ay hindi mula sa kanyang kapangyarihan, ngunit sa halip ay ang kanyang matalinong tukana. Ngayon na siya ay naging isang royal lord, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto at siya ay parang tigre na may pakpak. Ang gayong kalaban ay natural na mapapatay sa malaot madali upang maging komportable. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring isang pagkakataon. Sa sandaling magsara ang Universe Furnace, walang alinlang ang mamamatay si Mona Ye. Habang nag-uusap sila, ang tagumpay ni Xiang Shan ay umabot na sa huling yugto nito, at ang kanyang aura ay matagal nang umabot sa limitasyon nito. Marahas na nagiba-iba ang kanyang aura, at ang figure ng miniature universe ay halos nagkatotoo sa likod ni Xiang Shan.
Kasabay ng pagbabago-bago ng World Force at ang biglaang pagsabog ng kanyang chi, ang aura ni Xiang Shan, na umabot na sa limitasyon nito, ay biglang tumaas ng malaki, at ang ilusyon na miniature universe ay tila lumawak ng husto sa isang iglap. Ngayon, isinilang ang 9th grade human race. Tumingin si Uyang Lai at bumantong hininga. Hindi madali. Talagang hindi naging madali. Sa kanyang kapanahunan, si Xiang Shan ay katulad ng kasalukuyang Yang Kai, isang walang katulad na talento na umabot sa 9th grade at nagtataglay ng natatanging lakas sa pakikipaglaban. Dahil din sa talas niya kaya siya na-target ng Black Ink Clan at na-ambush. Nang makipaglaban siya sa mga master ng Black Ink Clan, nahawahan siya ng Black Ink Strength at napilitang isuko ang kanyang teritoryo para protektahan ang sarili. Dahil dito, bumagsak ang kanyang grado at libu-libong taon na siyang nakahiga. Hindi naging madali para sa kanya na mabawi ang kanyang nawalang kultibasyon, ngunit ang pagsulong sa 9th grade ay isang mahirap na problema. Matapos makarating sa Universe Furnace World na ito, napakabuti niya at nakakuha siya ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Gayunpaman, dahil sa isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang tagumpay ay nasira ng Black Ink Clan sa huling sandali, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa paghahambing, nadama ni Uyang Lai na siya ay parehong mapalad at pinagpala. Bago pumasok sa Universe Furnace, hindi niya akalain na balang araw ay makakalusot siya sa 9th grade. Si Yang Kai ay isang mainitin ng ulo at prangka na tao, at pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan, nakaranas siya ng ilang mga nakatagong pinsala at ang kanyang lakas ay wala na sa pinakamataas. Ang tanging hiling niya bago ito ay mamatay sa larangan ng digmaan isang araw at pumatay ng ilang territory lords bago siya mamatay. Kahit napapasok siya sa Universe Furnace na ito, kailangan niyang maghanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para kay Yang Kai o Xiang Shan para tulungan silang makapasok sa 9th grade. Hindi niya kailanman naisip na pinuhin ang isang Spirit Pill sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan siya ni Yang Kai ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para tulungan siyang magpino. Bagamat may ilang mga twists at turns sa proseso ng kanyang pambihirang tagumpay, sa pangkalahatan ay maayos pa rin ang paglalayag nito. Kahit papaano ay naabot ni Uyang Lai ang 9th grade. Kung ikukumpara, naawa si Uyang Lai kay Xiang Shan. Madalas na nagbubunga ang magagandang bagay. Tumawa si Yang Kai habang pinagmamasdan niya si Xiang Shan saglit, na nagpapatunay na nakalusot na siya. Gayunpaman, dahil siya ay nakalusot lamang, ang paglawak ng miniature universe ay tiyak na medyo hindi matatag, kaya kailangan niyang pulisin ang kanyang pundasyon. Zue, ikaw naman. Lumingon si Yang Kai kay Yang Zhu. Paano mo naabot ang 9th grade? Sa totoo lang, nang sumugod siya mula sa Endless River at nakita na si Yang Zhu ay isang 9th grade, naisip niyang nagkamali siya. Bilang panganay na kapatid na lalaki, hindi pa siya nakalusot sa 9th grade, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nakalusot na sa 9th grade. Paano niya ito matatanggap? Sa kabutihang palad, matagumpay din siyang nakalusot at halos hindi niya napanatili ang prestihiyo at katayuan ng kanyang big brother. Ngumiti si Yang Zhu. Swerte lang. Siya at si Yang Xiao ay magkasamang pumasok sa Universe Furnace World. Pagkalipas ng ilang araw, biglang may napansin si Yang Xiao na kakaiba at sinundan niya ang mga pandaman ng Sun and Moon Marks upang makahanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Matapos marinig ito, naunawaan ni Yang Kai na ang tagumpay ni Yang Zhu sa pagkuha ng Spirit Pill ay resulta rin ng kanyang sariling pagsisikap. Kung hindi dahil sa katotohanang naiwan niya ang ilang uri ng trump card sa siyam na Spirit Pills, paano naramdaman ni Yang Xiao ito? Gayunpaman, hindi na kailangang ipaliwanag ng detalyado ang gayong mga bagay. Kung ganoon, gumawa ba ng malaking kontribusyon si Xiao? Habang nagsasalita si Yang Kai, tumingin siya sa healing area ni Yang Xiao. Si Yang Xiao, na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon, ay mabilis na pumikit at umupo ng tuwid. Bahagyang tumanggo si Yang Zhu, ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan. Halos alam ni Yang Kai kung ano ang gusto niyang sabihin. Bagamat ang mga iniisip ni Fang Tianxi ay ganap na napanatili, ang lahat ng kanyang mga karanasan sa buhay ay isinama sa pangunahing katawan, kaya alam ni Yang Kai kung ano ang naranasan ni Fang Tianxi sa mga nakaraang taon. Natural, kasama rin dito ang maliliit na lihim na ibinahagi sa kanya ni Yang Xiao. Inasahan na niya ito. Ang dalawang bata ay lumaki ng magkasama at maaaring ituring na mga childhood sweetheart. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi pa sila naghiwalay at nagil-inang ng magkasama, kaya paanong hindi sila magkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng seniority sa kanilang dalawa,
hindi pa nila nalampasan ang hadlang na iyon, marahil ay hindi nila nais na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Kung hindi dahil dito, hindi sana sinabi ni Yang Xiao kay Fang Tianxi ang tungkol sa mga bagay na ito, higit sa lahat dahil pinipigilan niya ang pait sa kanyang puso. Bihira lang siyang magkaroon ng kaibigan na kapareho niya ng mithiin, kaya madalas siyang pumupunta para kausapin ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang itinago niya sa loob ng maraming taon ay mabubunyag sa sobrang karahasan. Noong nakaraan, si Yang Xiao ang pinakamalapit kay Yang Kai, at sa tuwing lilito si Yang Kai, palagi niya itong pinapalibutan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Yang Xiao na malayo sa kanyang foster father hanggat maaari, tahimik na gumagaling sa kanyang mga sugat habang halatang nakonsensya. Inalis ni Yang Kai ang kanyang tingin at bahagyang ngumiti. Medyo mataas na ang kanyang dragon vein, kaya hayaan siyang mabilis na makapasok sa kaharian ng Divine Dragon. Kung mayroon siyang anumang pagdududa, maaari niyang tanungin si Senior Fu Guang. Dahil lahat kami ay galing sa iisang angkan, hindi siya tatanggi na tumulong. Tumanggo si Yang Zhu. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai sa kanya at sinabing, pagkatapos magsara ng Universe Furnace, kung walang aksidente, dapat kang bumalik sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Ngayong 9th grade, kailangan mong tulungan si Senior Fu Guang sa pagbabantay sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Gayun din, sabihin kay Wukong na ang Black Ink Clan sa loob ng Great Restriction ay maaaring may ilang kakaibang paggalaw at sabihin sa kanya na mag-ingat. Muling tumanggo si Yang Zhu. Oo, si Ouyang Lai ay same time na nagtanong. Ano ang nangyari sa Primodile Heaven Source Grand Restriction? Umiling si Yang Kai. Kung sakali, nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Sa mga tuntunin ng kasalukuyang lakas, ang mga numero ng Human Race ay mas mababa kaysa sa Black Ink Clan, ngunit sa antas ng mga nangungunang master, ang Human Race ay may kaunting bentahe. Ang digmaang ito ay maaaring ang huli. Kung manalo tayo, ang Human Race ay hindi mag-aalala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, ngunit kung matalo tayo, ang Black Ink Tribulation ay wawakasan sa mundong ito at walang maiiwan na buhay. Sa napakagandang momentum, ang Black Ink Clan sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction ay tiyak na gagawa ng ilang aksyon, kaya dapat tayong mag-ingat laban sa kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mahirap para sa ating Human Race na manalo sa laban na ito, ngunit gaano man ito kahirap, kailangan nating magtiyaga. Kung gusto ng Human Race na manalo, hindi lang nila kailangang lipulin ang Black Ink Clan na sumalakay sa 3,000 mundo, ngunit kailangan din nilang mag-isip ng paraan para harapin ang mga nasa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, pati na rin. Bilang tunay na katawan ni Mo, ang Black Ink. Ito ay totoo lalo na para sa tunay na pagkatao ni Mo, ang Black Ink, isang pag-iral na pinaghihinalaang nasa Creation Realm. Hindi pa rin nakakaisip si Yang Kai ng paraan para harapin ito. Pinili ni Kang at ng iba pa na selyuhan ito ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, ngunit kung hindi maalis ang tunay na pagkatao ni Mo, ang Black Ink, ito ay magiging isang nakatagong panganib. Marahil pagkatapos ng 100,000 taon o 200,000 taon, isa pang mahusay na labanan ng Black Ink Tribulation ang isisilang, isa na lalampas sa buong universo. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai kay Ouyang Lai at sinabing, Senior Brother Ouyang, pagkatapos magsara ng Universe Furnace, ipapaubaya ko sa iyo ang 3,000 mundo. Babalik ako para makilala ka sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Ouyang Lai. Dahil ipinanganak akong tao, dapat kong gawin ang dapat kong gawin. Tumigil sandali, nagtanong siya. Ano ang susunod na plano ni Junior Brother? Titingnan ko. Dahan daw ang tumayo si Yang Kai. May ilang oras pa bago magsara ang Universe Furnace. Hindi ko alam kung saan kinuha ng Chaos Spirit King na iyon ang Spirit Pill ko, pero gusto kong makita kung maibabalik ko ito. Gayun din. Mayroon akong ilang mga pagdududa at nais kong mahanap ang sagot. Dati, walang pagpipilian si Yang Kai kundi itapon ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para akitin ang Chaos Spirit King. Ngayong nalutas na ang krisis, natural na gustong sakupin ito ni Yang Kai. Bukod dito, mayroon pa ring 3 Spirit Pills sa Universe Furnace World na ang kinaroroonan ay hindi alam, kaya maaari niyang subukang hanapin ang mga ito. Siyempre, kung makakaharap niya si Mo Na Ye, mas mabuti pa iyon, at maaari niya itong patayin sa daan. Gayunpaman, si Mo Na Ye ay hindi isang tanga. Sa sandaling ito, siguradong nagtatago siya sa isang lugar at tahimik na dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ang paghahanap sa kanya ay hindi magiging madali. Marshall Peak, Kabanata 5800. Lahat ay tumakas.
Si Junior Brother ay maaaring pumunta ng mag-isa, kami ni Junior Sister Zhu ang bahala sa mga bagay-bagay dito. Sabi ni Uyang Lai. Maraming mga human race master ang kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala at nangangailangan ng isang tao na mag-aalaga sa kanila, kaya kailangang may manatili sa likuran. Dahil may ilang ideya si Yang Kai, natural na hinayaan niya siya. Kung talagang mahahanap niya ang pil na inalis ng Chaos Spirit King, ito ay isang magandang bagay. Tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, pupunta ako. Pagkasabi nito, hindi tumigil si Yang Kai at humakbang pasulong, ang kanyang space principle ay mabilis na nagbabago habang ang kanyang figure ay nawala. Sa katunayan, ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling, ngunit wala na siyang mahabang oras na natitira, kaya ayaw ni Yang Kai na sayangin ang kanyang natitirang oras sa pagpapagaling. Hindi pa banggitin, hindi naman big deal sa kanya ang minor injuries na ito. Ngayon na siya ay isang master ng 9th grade, kahit na makaharap niya ang isang Chaos Spirit King, kaya pa rin niyang lumaban. Pagkaalis niya, biglang lumitaw ang isang figure sa tabi ni Yang Zhu. Ito ay walang iba kundi si Yang Xiao, na nagpanggap na nagpapagaling. Bahagyang namutla ang mukha ni Yang Xiao. Nakakonsumo siya ng maraming enerhiya sa nakaraang labanan at hindi gaanong magaan ang kanyang mga pinsala, ngunit isa pa rin siyang Dragon Clan Cultivator na may malakas na pangangatawan at mahusay na kakayahan sa pagbawi. Kung ikukumpara sa isang ordinaryong 8th grade, mas mabilis ang kanyang pagpapagaling. Nakatingin sa direksyon na iniwan ni Yang Kai, kinakabahang nagtanong si Yang Xiao. Little Auntie, ano ang sinabi ng foster father kanina? Dahan-daang umiling si Yang Zhu. Walang anuman. Wala masyado. Nanlaki ang mga mata ni Yang Xiao. Wala siyang tinatanong sa akin. Paanong wala siyang sinabi? Dahil dito, lalo pang nabahala si Yang Xiao. Nag-isip sandali si Yang Zhu bago sumagot. Gusto ni Big Brother na maging isang Divine Dragon ka sa lalong madaling panahon. Naghintay sandali si Yang Xiao, ngunit nang makita niyang walang ibang masabi si Yang Zhu, nagtatakang tanong niya. Yun lang ba? Hindi mapigilan ni Yang Zhu na mapatingin sa kanya. Ano pa ang gusto mong marinig? Iyon lang. Hindi mapigilan ni Yang Xiao na sumimangot. Hindi kaya walang alam ang foster father niya. Imposible, si Old Fang ang clone ng kanyang foster father, at ngayong pinagsama na ang kanyang tatlong katawan, dapat malaman ng kanyang foster father ang lahat. Hindi dapat ganoon. Nalungkot si Yang Xiao at nag-isip sandali bago lumiwanag ang kanyang mga mata at tumawa. Naiintindihan ko. Itinagilid ni Yang Zhu ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na may tulalang ekspresyon. Ano ang naiintindihan mo? Kudlit. Sumigaw si Yang Xiao patungo sa direksyon na iniwan ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, foster father, ang araw na aakyat ako sa Divine Dragon Realm ay ang araw na pupunta ako sa Yang family para hingin ang kamay ni Yang Zhu sa kasal. Namula ang mukha ni Yang Zhu habang tinatapakan ang paa niya. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi rin napigilan ni Uyang Lai na lumingon kay Yang Xiao nang may pagtataka bago lumingon kay Yang Zhu, na tila may naiintindihan. Lalong namula ang mukha ni Yang Zhu habang tinitigan ng masama si Yang Xiao bago tumalikod at umalis. Inosenteng tumingin si Yang Xiao kay Uyang Lai. May nasabi ba akong mali? Hindi ba iyon sinasadya ng foster father? Tawa ng tawa si Uyang Lai. Tama. Iyan ang ibig sabihin ni Yang Kai, bata ka, alam mo talaga kung ano ang sinasabi niya. Madaling mapahiya ang mga babae, kaya bakit hindi mo siya habulin? Oh, biglang natauhan si Yang Xiao at yumoko kay Uyang Lai bago hinabol si Yang Zhu. Habang nakatingin, hindi napigil ang tumanggaw ni Uyang Lai. Bata at masigla, mainit ang dugo at hindi sumusuko. Mabuti, napakahusay. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari noong bata pa siya. Sa pagkakataong iyon, tila naglakas loob siyang kumilos ng ganito, ginagawa ang lahat ng gusto niya, walang pakialam sa pagtingin ng iba sa kanya. Paglingon ni Uyang Lai, nakita ni Uyang Lai ang isang figure na naglalakad mula sa kawalan. Nang makalapit siya, pinalaki siya ni Uyang Lai. Kakalusot mo lang, hindi ba kailangan mong patatagin ang iyong pundasyon? Umiling si Xiang Shan at sinabing, walang oras. Kung patuloy kong patatagin ito, malapit nang magsara ang Universe Furnace. Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon na iniwan ni Yang Xiao at Yang Zhu, nalilitong tanong niya. Ano ang nangyari? Agad na naging masigla si Uyang Lai at ipinaliwanag ang kanyang nakita at narinig. Tumanggo si Xiang Shan bilang pag-unawa. Dahil may nararamdaman sila sa isa't isa, sumama ka na lang. Hindi tulad ng magkadugo sila, para sa relasyon niya kay Yang Kai, ano ang mahalaga? Sigurado akong hindi tatutol si Junior Brother Yang. Tumanggo si Uyang Lai.
Tama, kaming mga cultivator ay walang napakaraming makamundong kaugalian, at ang munting batang iyon na si Yang Kai ay mukhang walang pakialam sa bagay na ito. Bumantong hininga, nagpatuloy siya. At saka, kung hindi mananalo ang human race sa pagkakataong ito, natatakot ako na wala silang kinabukasan. Kung kumilos sila ngayon, hindi sila magsisisi. Tumanggaw si Xiang Shan at hindi na nagsalita pa tungkol sa bagay na ito. Sa halip, sinabi niya, papatayin ko ang kalaban, kaya kailangan kitang guluhin dito. Pagkasabi niya nun, naging streak of light siya at umalis, walang pakialam kung pumayag si Uyang Lai o hindi. Nalaglag ang panga ni Uyang Lai, hindi inaasahan na gagawin ni Xiang Shan ang ganoong bagay. Sa oras na gusto na niya itong pigilan, huli na ang lahat, kaya hindi niya napigil ang sumigaw. Big Head Xiang, bumalik ka. Paano kaya siya makakabalik? Ang daloy ng liwanag ay unti-unting naglaho sa di kalayuan, na para bang wala itong narinig. Nagalit si Uyang Lai. Sobra ito. Nais din niyang patayin ang kalaban. Noong una, gusto niyang patatagin ang 9th grade sa panig ni Xiang Shan upang manatili siya rito at bantayan siya, na nagpapahintulot sa kanya na lumabas ng todo mamaya, ngunit sinong mag-aakala na matatalo siya ni Xiang Shan dito. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naunawaan niya kung bakit nababalisa si Xiang Shan. Sa pagkakataong ito, nang na-activate ang Universe Furnace, si Xiang Shan ay wala ng oras para gumawa ng anuman bago siya madala sa malaking labanan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Ngayon na siya ay nakalusot lamang sa 9th grade, hindi na siya makapaghintay na maranasan ang bagong kapangyarihang natamo niya. Paglingon niya sa paligid, umalis na si Xiang Shan at tumakas din si Yang Zhou. Tanging siya lamang, isang ikasyam na utos, ang naiwan na nakatayong nagbabantay dito, hindi makaalis sa kalooban. Sa napakaraming nasugatan na 8th grade human race cultivator dito upang gamutin ang kanilang mga pinsala, kakailanganin nila ng mag-aalaga sa kanila. Kawawa naman ang buhay. Nagmura si Uyang Lai sa kanyang puso. Kapag nagsara ang Universe Furnace, tiyak na mahahanap niya si Big Head Xiang at ay settle ang score. Bagamat natapos na ang Human Race at ang Black Ink Clan na nagwagi sa Human Race, hindi pa ito tapos. Hindi pa banggitin na ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace ay hindi limitado sa mga nagpakita noon, marami sa kanila ang nakatakas pa sa huling sandali. Sa ngayon, ang Black Ink Clan ay nasa estado ng pagbaba. Sa pagkamatay ng dalawang Royal Lords at isang malubhang na sugatan, ang Pseudo-Royal Lords na nagawang makatakas ay lahat na sugatan, kaya ito ang perpektong pagkakataon para patayin sila. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, kung gusto niyang patayin muli ang mga ito, kailangan niyang maghintay hanggang sa magsara ang Universe Furnace. Ngayong naalis na nila ng maaga ang ilan sa mga puwersa ng Black Ink Clan, kapag naisara na ang Universe Furnace, mababawasan ang pressure sa human race. Marahil ay maaari rin niyang patayin ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace mula sa Black Ink Battlefield at sa Spatial Territory. Sa paglipas ng panahon, mas maraming human race master ang nagsimulang makabawi, ngunit hindi sila nagtagal. Inutusan sila ni Uyang Lai na tipunin ang kanilang mga puwersa at kumalat upang hanapin ang mga nakaligtas sa Black Ink Clan. Sa oras na naka-recover na ang huling batch ng mga cultivator ng human race, isang hindi kilalang tagal ang lumipas bago tuluyang nakagalaw si Uyang Lai, na nagbabantay sa lugar na ito. Natural, sinumpa niya si Xiang Shan sa kanyang puso. Sa kawalan, isang malaking labanan ang katatapos lang at si Yang Kai ay nakatayong mag-isa, napapaligiran ng mga bangkay ng ilang master ng Black Ink Clan. Ang pagtawag dito na isang mahusay na labanan ay malayo sa katotohanan, ito ay isang panig na pagpatay. Kahit na ang ilang territory lords na ito ay bumuo ng battle formation, ano ang magagawa nila sa harap ng kasalukuyang Yang Kai? Isang 9th grade na may katawan ng isang Divine Dragon, kahit na hindi pa siya ganap na naka-recover, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagputol ng mga gulay. Ang pagsulong ng isang ranggo ay nagdulot ng isang nakasisirang pagbabago sa lakas, at ang buong teritoryo ng miniature universe ay lumawak ng maraming beses. Siyempre, ito ay bahagyang dahil sa pagtaas ng paglilinang, ngunit dahil din sa pagsasama ng miniature universe ni Fang Tianxi. Kung hindi, paano magkakaroon ng napakatibay na pundasyon si Yang Kai, isang bagong na-promote na 9th grade? Hindi lamang iyon, ngunit ang miniature universe ay mayroon ding world tree clone. Iniwan ni Yang Kai ang sub-tree kay Fang Tianxi noong nakaraan upang tulungan siyang lumaki ng mabilis, ngunit ngayon na ang miniature universe ni Fang Tianxi ay sumanib sa kanya, ang world tree clone ay sumanib din dito. Mayroon na siyang world tree clone sa simula, kaya ngayon na mayroon na siyang isa pa, walang gaanong punto.
Kapag bumalik siya sa 3,000 mundo, maaaring makahanap siya ng angkop na kandidato para ibigay ito. Sa ganitong paraan, makakatipid sila ng ilang oras sa kanilang paglilinang at pahihintulutan silang sumulong sa 9th grade. Matapos humiwalay kay Uyang Lai at sa iba pa, sinimulan ni Yang Kai ang paghahanap sa kawalan, higit sa lahat dahil gusto niyang mahanap ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na itinapon niya. Sa kasalukuyan, wala masyadong 9th grade sa human race, kaya isang spirit pill ang kumakatawan sa pagsilang ng bagong 9th grade. Nais ni Yang Kai na ibalik ang isa para kay Mi Jinglan, dahil ang digmaan ay magiging mas matindi sa hinaharap. Maaaring hindi makontrol ni Mi Jinglan ang pangkalahatang sitwasyon sa oras kapag nakaupo siya sa likuran, ngunit ang kanyang 8th grade heaven opening realm cultivation ay medyo kulang pa rin. Kung makakapasok siya sa 9th grade, malaki ang silbi nito sa human race. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala siyang nakita. Sa halip, nakatagpo siya ng ilang master ng Black Ink Clan at natural na pinatay sila. Ang boses ni Thunder Shadow ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Boss, hindi ba ito masyadong kapakipakinabang sa natal divine ability? Kahit na ang lakas ni Yang Kai ay mahusay at siya ay palaging walang kapantay sa kanyang mga kapantay, hindi siya sanay sa palihim at pagpatay. Sa normal na mga pangyayari, kapag nakatagpo siya ng isang kaaway, karaniwan niyang nilalabanan sila ng direkta. Gayunpaman, ngayong sumanib na siya sa kanyang monster race body, ang Thunder Shadow's Dao of Thunder and Concealment ay maaari ding gamitin ni Yang Kai. Ngayon lang, ginamit niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow para itago ang sarili, nang bigla siyang umatake, ni hindi nagkaroon ng pagkakataon ang Territory Lords na mag-react. Masasabing wala silang ideya kung sino ang pumatay sa kanila. Bahagyang tumawa si Yang Kai. Tiyak na may dahilan kung bakit maaaring dominahin ng monster race ang ancient era. Ang iba't ibang uri ng monster race ay may iba't ibang likas na divine abilities. Ang Thunder Shadow ay isa sa Shadow Leopard race at likas na bihasa sa Dao of Concealment, kaya naman pinili ito ni Yang Kai bilang kanyang monster race body. Sa oras na iyon, kinailangan ni Yang Kai na mag-isa para gumaling, kaya wala na siyang maraming oras para pangalagaan ang monster race body, at ang pagpili sa Thunder Shadow ay magbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon para mabuhay. Para sa Dao of Thunder, ito ay isang bagay na nilinang ng Thunder Shadow sa kanyang sarili, kaya hindi ito isang likas na banal na kakayahang. Kung tungkol sa titulong Thunder Shadow, ito rin ay titulo ng isang Great Emperor, hindi ang lahi nito. Sa anumang kaso, mas malakas ako kaysa sa second brother. Pagmamalaki ni Thunder Shadow. Ito ay normal din. Si Fang Tianxi ay isang taong nilinang ni Yang Kai sa kanyang miniature universe, at ang Great Dao na kanyang nilinang ay karaniwang minana kay Yang Kai. Masasabing ang bihasa niya ay kapareho ni Yang Kai, habang ang hindi niya bihasa, si Yang Kai ay bihasa dito, kaya natural na walang maaaring samantalahin ni Yang Kai. Kung ikukumpara, naramdaman ni Thunder Shadow ang pagiging superior.